Okay, so magandang araw mga ka-agri. Another video this morning, no? Ating video ngayon is patungkol sa ating grapes na mga seedlings. Ipakita mo ang ating mga grapes na seedlings. So, these are the grapes na ating mga sinidling last time. So, they are now ready na for planting. So, this morning mga ka-agri, ating ito itatanim ito ating mga grapes ng mga seedlings since ang ating panahon is maganda. Sige lang ulan, so medyo basa ang ating lupa. So, for today's video, ating papakita sa inyo mga ka-agri kung paano natin itatanim itong ating mga grapes. No? Nakita naman ninyo for the past videos natin. So, paano natin sinidling itong ating grapes. So, ngayon, nakita mo, it's now time to plant. So, ready na for planting itong ating mga grapes. Pakita mo sa video itong ating mga grapes. So, lapit mo. So, yan ang ating mga grapes. So, pag makita nyo na ganito na ang itsura ng ating mga grapes, so ito ay ready na for planting. Pag ganito na ang kanyang itsura. So, marinos, I think mahaba na ang ugat nito, no? Kita nyo mga ka-agri. So, these are different varieties of grapes na ating nabili. So, ito ang ugat niya, labas ang ugat. So, meaning to say, mahirap na itong mapatay pag natanim na. So, ating papakita ngayong umaga mga ka-agri kung paano natin tatanim ito ating grapes. So, samahan nyo ako. Itong ating mga seedlings, yun ating sinidling last time. So ngayon, ready na siya for planting. That's why atin siya itatanim dito sa ating farm. So pupunuin natin ito ng grapes, ito na area. So ating ginawa kanina mga ka-agri is naglagay muna tayo ng trellis. So ito ang ating mga trellis. Ay, mga poste. So ito ang ating ginagamit na pang trellis, no, sa ating mga farm. So ito ang magiging katayan ng ating mga grapes. At the same time, una kong nilagay itong trellis kasi nga ito ang aking guide sa ating pagbubutas, no? Pagbubutas natin dito sa farm. So ayun, atin siyang bubutasan. Pakita ko sa inyo kung paano tayo nagbubutas. So ang ating distance mga ka-agri is 1 by 1, 1 meter by 1 meter. So 1 meter by 1 meter. So kasi nga, para meron kasi tayong technique sa pagtitraining yung ating grapes. So ang kanyang kailangan lang na area is 1 meter, only 1 meter. So papakita ko yan sa inyo by the next video kung paano natin siya i-training, no? So ito, 1 meter by 1 meter. So meron akong guide itong ating kawayan. Pakita mo dito sa likod. Dito ka sa likod. So ipakita mo. So ito ang ating kinukuha na ng guide. So mata-mata system. Kinukuha natin ang linya niya. So dito tayo magbubutas at the same time linya doon sa kilid. So mayroon na kasi tayo na-establish doon ng mga seedlings. So dito tayo magbubutas. So, yan. So it's okay mga ka-agri kung medyo madamo ang ating area. Sa akin ating area is madamo. Hinayaan ko lang kasi ang damo. Kasi nga nakakatulong kasi para sa akin ang damo na mag-cover ng ating lupa, no, nang sa ganun hindi siya masyadong mga nutrients ng ating lupa hindi masyadong mawala, no, ma-deplete. So kita mo naman ang ating lupa mga ka-agri, pakita mo video masyadong lupa natin dito sa farm is sandilum. Masyadong maitim ang kulay kasi nga ang ating mga damo is hindi natin siya tinatapon or sinusunog. Pagkos atin siyang hinayaan na mata dito sa area. So pag tayo naglilinis, atin lang din siyang hinayaan na manata. So at least para at least magpatong-patong ang mga organic matter. So magiging pataba siya ng ating farm. So ito, atin damo. Hinayaan natin siyang manata dyan sa area. Ayan. Ayan. So para sa akin ito siya ang damo is nakakatulong, no? So sa pataba ng ating lupa. So ayun na mga ka-agri, magtatanim na tayo nitong ating mga seedlings. Ito ang ating mga seedlings. So
So ito mga seedlings natin, ito yung ating mga tinanim last time, no? From cuttings up to now, 2 months after, ito na ang itsura niya mga kagri. So matataas na. So pag makita mo na mayroon na siyang 6 leaves or more, pwede na natin siyang itanim. So sa pagtatanim, kanina is nagbutas na tayo. So ngayon is ilalagay natin ito ating mga seedlings dito sa ating mga nabutasan. Sa ganun is hindi tayo mahihirapan mamaya. Pag tayo magtatanim, tuloy-tuloy ang ating trabaho. So yun, ilalagay natin lahat sa ating mga pagbutasan. So yun mga kagri. Plano natin punuin itong area dito na part. Ang area ng farm is mag-grapes tayo dito. Pupunin natin ito ng grapes. So the best time mga ka-agri na magtanim ng seedlings or ng grapes or ng kahit anong mga tanim, the best time is late in the afternoon. Kasi nga wala na masyadong init. Pagkagabi, madilim na, hindi na siya mainitan ng ating mga pananim. Meaning to say, hindi siya mapoprone sa stress, no? Tuloy-tuloy ang kanyang growth and development. So yun, at the same time, kung maganda naman ang panahon, morning pa lang umuulan, pwede naman din tayo magtanim ng morning. As long as hindi masyadong mainit ang ating panahon, pwede tayo magtanim. So yun ang ating mga tips sa pagtatanim ng kagri. So after natin siya matanim, of course magra-round weeding tayo, then fertilizer application. So ayun, these are the varieties mga kagri na ating binili last time. 20 pesos per cuttings, no, ang ating bilhin nito. So kung ibibenta ito siya ngayon mga kagri, pag tumubo na, nasa 250 to 500 pesos, no, ang bentahan nitong ating mga seedlings na nakatubo. So may pera sa grapes. Ayun. Lapit dito, lapit. Tuloy-tuloy natin. Nabutasan na kasi natin lahat yun nila. That's why ngayon, nagtag na lang natin siya. So tanong nyo, bakit hindi ka nagpapatulong sir sa kung kanino? Mas maganda kasi mga ka-agri pag tayo mismo ang kusang gumagawa na ng ating mga plano na projects kasi nga mas guided tayo. So kung atin lang siya ipatanim kahit kanino, posible na hindi nila ma-sustain o hindi nila makuha yung gusto nating plano na sa pagtatanim. So kasi nga hindi tayo ang gumawa. So ako mismo ang nagtatrabaho dito sa farm. Kaya gusto ko ano ang mga plano ko or concept na gusto kong gawin masusunod. Mahal niyo ako dito. So, 1 by 1 lang ating spacing mga kagri sa pagtatanim. Kasi nga, meron tayong pruning guide sa pag-training, no? 15 inches, every 15 inches kakatingin natin. So, 15 by 15, 30 inches. So, okay pa rin sa 1 meter. Ayun. Kulang tayo ng seedling. Kulang tayo mamaya. Sa pagtatanim mga kaagre, ay papakita ko sa inyo ang pagtatanim. Ganito lang, lapit dito. So pag tayo nagtatanim, first is atin, dito lang natin bibirahin. Hindi natin pupunitin itong ating silupin kasi nga magagamit pa natin siya next time. No, pwede pa natin siya gamitin for the next na seedling, no, pagtatanim natin. So ayun, ilagay na natin siya. So, huwag kayo magproblema kung madaming damo, okay lang yan. Madali lang yan siyang linisan. Ang importante is itong mga damo is makakatulong siya to cover ang ating seedlings. So, pwede siya maging cover crops or cover natin ng mga weeds, cover ng ating lupa. Please, hindi mawala ang moisture. Kita nyo naman, basa-basa pa ang ating lupa kasi nga may mga weeds, no? Unlike sa kung pure, malinis siya masyado,
posible na drought na ito or dry na itong ating lupa. Ayun. Kukuliktahin natin yung mga silopin mamaya. So, dito lang tayo magtanim. Birahin lang natin dito. At least hindi lang ma-disturb ang mga ugat, yung mga ka-agri. So, itatanim natin. So, pag magtanim, atin siya, dapat nakadiin dito na part para ang ugat is hindi makapunta na rin siya sa lupa. No? So, ito ang mga ugat yung mga ka-agri. So, ayan. Yun lang. So, after nito, round weeding, and then fertilizer application. Nalagyan natin sa ng konting abono. At the same time, foliar fertilizer. No, ang ating gamit na foliar fertilizer. So, yun ang ating i-apply dito sa grapes. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-agri kung anong mga naging resulta, no? Paano natin siya in-apply ng fertilizer. At the same time, ang mga activities pa. So, kulang pa itong trellis natin ng mga kahoy. Yun ang mga poste. So, lalagyan pa natin ito. At the same time, lalagyan natin siya ng tie wire. So, tie wire ang ating gamit sa lalagay ng trellis. So, yun. Ganun ito siya linisan mga kapre. Kita nyo naman ang lupa, very healthy. Ayan. Ayan ito. So, yun lang mga ka-agri, sipag lang talaga ang puhunan. Pag tayo nagpa-farming, mahirap siya kung isipin kasi nga naghahawak tayo ng lupa. And kung isipin, medyo marumi, no? But kailangan natin magsikap mga ka-agri kasi nga gusto natin maging successful sa buhay. Dadaan muna tayo sa paghihirap. So, ayun. Ngayon, medyo mahirap pa kasi nga nag-start pa tayo. By the next time na mag-start ng mamunga itong ating mga tanim, doon na natin makikita ang sinasabi nilang hayahay na pamumuhay. So ayun mga ka-agri, sipag at tiyaga lang ang ating puhunan. Mahirap lang sa umpisa, but i-sustain lang natin, tuloy-tuloy lang tayo sa ating ginagawa, and time will come, maani din natin ang ating mga tinanim. So yun ang ating mga process sa pagtatanim. So una is naglalagay tayo ng poste. Yun, mga poste natin na magiging guide natin sa pagtatanim. At the same time, yun ang ating magiging lalagyan ng ating trellis, no? After natin maglagay ng poste, bubutasan natin kung ilang spacing ang gusto natin. Sa akin is 1 by 1 meter per row and per hill. So, 1 by 1 lang ating spacing sa grapes, and then itatagtag natin ang ating mga seedlings and magtatanim tayo. So, yun lang ang process sa pagtatanim ng grapes. Next ito is mag-round weeding and fertilizer application. And then, lalagyan natin ng trellis. So, yun lang mga ka-agri. Maraming salamat sa inyong panonood. So, please like and subscribe for more videos pa na ating i-upload. Thank you.